Naset na ang Matira Mayaman Semifinals. Ngayong September yan sa Davao. Ito, magbibigay lang ako ng preview para sa mga matchups na to. Unahin natin ang clash ng 2018 and 2019 Isabuhay Champions. Shei versus Sixth Threat. Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara. Mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Oh, tapos na to. Next si Aklas naman. O kahit si Sixth Threat pa yan, ibabadibag ko yan. Nung na-reveal tong bracket way back December last year, syempre madami nag-anticipate dun sa possible MOT versus Sixth Threat na matchup, di ba? Including me kasi isa yan talaga sa hina-hype na matchups dati pa. Tas kung sakaling maghaharap man sila dito ay sa finals pa ng tournament. Pero yung matchup talaga na nakakuha ng attention ko nun ay itong Shei versus Sixth Threat. Ano kasi, ito yung tipo ng matchup na hindi ko naisip na pwede palang mangyari kahit na alam mo yun, pareho naman silang champion at parehong mabigat ang pangalan sa battle rap. Siguro kumbaga sa boxing, pareho silang dominant pero magkaiba sila ng weight division. At para sa isang malaking fight ay nag-catch weight sila. Yun yung tingin ko dito. At kung lalagyan natin ng label, parang old god versus current god yung battle na to. Sobrang interesting talaga ako kung paano mag-unfold tong battle. Dalawang magkaibang battle rap mind kasi to pero parehong top notch. Actually, behind Sinyo versus Apex, ito na ata yung pinaka-high profile matchup na mangyayari in the past 5 years. At bukod sa tournament ay mabigat din yung at stake sa matchup na to para sa kanilang legacy. After hinting na malapit na sa retirement si Sixth Threat, this will be one of his biggest wins sa battle rap career niya kung sakali. Madami na siyang high profile MCs na napataob kung titignan nyo yung resume niya. And if madagdag niya si Shei na isang Isabuhay champion, imagine yung magiging boost nito sa kanyang legacy. And for Shei naman, fighting for legacy din. Nung nag-guess nga siya sa break it down ni Looney, parang sabi niya mas nagutom siya nung nanalo si M-Site ng Isabuhay. Kasi diba, dati siya lang yung may hawak ng record na 2x2 plus Isabuhay champion. Tas ngayon, dalawa na sila. Parang dagdag motivation daw to kay Shei para makakuha ng panibagong kampyonato at bagong record sa battle rap. So alam mo talagang matindi yung motive of winning ng dalawang to, kaya asahan natin ang isang dikdikang battle. Ito, start na natin ang preview. Magsasabi lang ako ng mga elements na tingin kong magiging difference maker sa battle and bibigay ko din kung sino yung tingin kong lamang doon. Of course, yung mga opinion dito ay akin lamang. Feel free to share your own opinion sa ating comment section. Unang factor ay ang crowd. And obviously, kay Sixth Threat to gawa ng home court advantage. Unless may gawing mind conditioning gimmick si Shei para masway yung crowd like yung pa-intro ni Sixth Threat sa Olonga po, di ba? Tingnan natin kung may ganung laro si Shei or kung straight up lang siya. Malaking bagay kasi yung nagagawa ng audience impact dun sa overall performance. Tulad nung huling battle ni Shei, as in sobrang galing at talino nung sulat niya doon. Pero dahil nga pagod na yung crowd nun kasi sa pagkakaalala ko 3 AM na ata nung battle nila, tas may nag-uuwian na at hindi na ganun ka-attentive yung mga tao, kaya ayun, parang nawalan ng impact yung comeback battle ni Shei. And hindi talaga nabigyan ng justice yung performance niya kay Zaito tas nawalan pa siya ng chance bumawi nung nag-concede si Aklas sa second round match nila. So feeling ko mas gutom at mabigat yung kargada ni Shei ngayong semis to the point na pwede siyang makakuha ng loud crowd reactions kahit siya nga yung dayo. Pero ayun, iba din yung suporta ng Davao crowd. Tas yung drama pa nung huling Cebu event ng PSP, diba? So tingin ko all out pa rin yung support nila kay Sixth Threat. Tas for sure, iba yung impact ng ender niya na tirador ng Timog tas sa Davao niya nasabi. Pwedeng pang nail in the coffin yun kung sakali. Sa angles, tingin ko lamang naman si Shei dito. Siguro dahil mas may fresh na angles kay Sixth Threat and alam niyo naman yung capability ng isang Shei para mag-exploit ng mga controversial angles. And feeling ko talaga kayang-kaya niyang ma-outsmart si Sixth Threat dito. One thing na hindi nagawa nung dalawang nakalaban ni Sixth Threat sa tournament. Makikita naman na na-outlevel niya si Nakira Matakata in terms of yung battle rap IQ. Actually, not even close, di ba? At ito yung bagay na tingin ko hindi niya magagawa kay Shei. Iba kasi mag-isip si Shei one of the smartest battle rappers. Proven na yan. Tas yung talino niya pa na back-upan ng experience. Kaya tingin ko ito yung magiging biggest difference if ma-pull off niya yung panalo dito. Kung ma-outwit at ma-outsmart niya nga si Sixth Threat. Tas andun din yung shock value if maging controversial yung atake ni Shei dito. I'm sure lilitaw dito kung gaano ka-witty yung approach niya sa pag-dissect ng mga pwedeng sabihin kay Sixth Threat. And parang may idea na ako kung ano yung magiging key angles niya. Pero abangan na lang natin, baka ma-spoil ko pa. Pero syempre, kung kilala niyo si Sixth Threat, alam niyo hindi din to gumagamit ng mga gasgas na angles at may bagong hain
line lagi, di ba? And tingin ko, prepared naman na siya sa mga sasabihin ni Shea, kaya hindi na ako magugulat if siya pa yung mas magiging effective when it comes to breaking down angles. Syempre, isa sa mga major factors pagdating sa judging ay ang punchline. And para sa akin, equally effective tong dalawa. Si Sixth Threat, yung tipo na mapapasigaw ka kung gaano ka technically structured yung bars niya. At si Shea naman ay yung tipo na mapapailing ka dahil sa masakit at matalinong punto. Pag ganito yung naging clash dito sa battle na to, tingin ko magiging factor dito yung setups. Sabihin na natin na si Sixth Threat yung may mas textbook na approach, yung 4-bar setup, di ba? At si Shea naman yung mahabang mag-setup pero siksik din sa sub-punchlines and andun yung content. So, pwedeng maging quantity versus quality yung laban, no? And tingin ko, maaaring maging lamang to ni Sixth Threat, yung punchline count. Dahil mas efficient nga yung pag-setup niya ng bara. Pero syempre, depende pa rin yan sa context ng battle. May instances kasi na kahit kitang lamang na sa punchline count yung isa, pero mas balance naman or mas siksik sa elements yung ginagawa ng isa. At syempre, iba-iba rin yung way ng kada punchline. Ito yung battle na posible ring maka-apekto yung preference ng mga judges. Ito, na-include ko yung rebuttals kasi sa mga recent battles ni Sixth Threat ay isa to sa mga bagong nakita natin sa kanya. Yung ability para magbalik ng linya mapa on the spot or pre-med man yan. At nakakapuntos pa siya kasi well taught lagi yung mga rebat niya. Hindi niya pinipilit. And also, nagpre-predict din siya ng angles para makabuo nga ng pre-med na pwede niyang hugutin kahit anong round. May mga adlibs pa nga siya in between rounds na nagmumukhang natural dun sa sulat niya. Ang galing lang at props kay Sixth Threat sa patuloy na paghasa sa pagiging all-around MC niya. Pero pagdating sa rebuttals, mas deadly yung capability ng isang Shea. Ito na-prove niya na talaga all throughout his career. Again, yung experience na yon, yung malaking lamang niya kay Sixth Threat sa skill na to. At yung awareness sa kung anong linya ang ibabalik sa hindi, ito talaga yung pinaka-difference niya sa lahat ng mga nagre-rebat. Tas makikita mo din yung effort sa structure ng linya kahit on the spot pa yan. Okay, sino ba ang lamang sa on-stage performance? Ito, mahirap to kasi pareho din silang malakas in their own way. Si Sixth Threat kasi yung tipong chill lang yung performance pero may switch button if kailangan niya ng makipagdikdikan. Kayang-kaya niyang mag-adjust depende sa intensity ng battle. Habang si Shea naman yung all out yung performance buong battle. Kahit comedy pa yung approach niya ay talagang ibinubuhos niya yung accurate projection and delivery. Total performer kumbaga. So it's a matter of preference na rin siguro, no? Pero tingin ko sa gantong tipo ng matchup na superstar laban sa superstar ay may plus element yung intimidation factor. And of course, dahil na rin sa seniority dito sa battle rap ay lalabas na si Shea ang magiging intimidating dito. Dagdag mo yon sa halimaw na presence niya sa stage ay talagang pwede niyang maging advantage to. Tsaka yung role niya sa flip top na salbahe, di ba? Pwede niyang laruin to pambuli kay Sixth Threat. Nakakapanghinayang nga actually yung laban sana nila ni Aklas. Mas maa-assess pa sana natin yung 2024 version ni Shea. Tsaka malaking tulong na rin sana yun sa kanya para makapag-adjust pa. Pero si Shea yan kumbaga pioneer na ng flip top, di ba? Kaya I doubt na makaka-apekto pa yung ring rust sa kanya. Performance, mahirap to. Siguro pwede ko tong itabla dahil nga si Sixth Threat, tingin ko kayang-kaya niya din talagang makipagsabayan sa mga halimaw mag-perform like yung kay Apex at Poison 13, di ba? At may sariling angas at dating din yung style niya, so tingin ko le-level siya dun sa class ni Shea dito. At yun na nga ang short preview natin. Pero bago matapos ang video ay pakinggan din natin ang take ng mga battle rap fans sa paparating na matchup na to. Dito naman natin last battle ni Shea. Sobrang solid pero tulog yung crowd Pero sobrang solid ni Shea dun pero sa akin 6 threat ako dun kung sa siksikan lang ng bala material. 6 threat tayo dun, men. Tingin ko Shea. Edge ni Shea dun yung pagiging veterano niya at saka yung stage presence niya. Yun, iba yun. Tsaka veterano talaga. 6 threat Shea, since sa nakikita ko style clash pa din yung mangyayari. More on personals kasi kay Shea. 6 threat more on lyrical, technical. Sa tingin ko sobrang dikit ng laban nun. Pero personally more on critical analysis din kasi yung hinahanap ko din sa presentation saka dun sa ibibigay nila. So ina-expect ko din na may talagang mas madaming ibubugat, mas madaming mapapakitang lyrical skills, particular siguro si Sixth Threat ako para sa akin. Sixth Threat pa rin ako. Walang pagbabago yung kada bars ni Sixth Threat Gusto ko maglaban sila sa finals ni Mot para bili talaga kami ticket.
Para sa akin, 6 threat din kasi unang napanood ko yan sa 6 threat, hindi pa ganyan yung ano niya, yung galawan ni 6 threat. Pero netong mga anong nag-champion sa 6 threat, napaka-solid ng performance niya. Skill-wise, 6. Pero iba pa rin pagka-unpredictable ni Shea. Lalo nga si Looney. I go with 6. Parang 6th Street, banda 6th Street ako dun eh. Kasi mabigat na naman sulat ni Shea. Pero pag 6th Street, puta, ano yan eh, champion eh. Kaya 6th Street ako. Siguro yan, 6 din ako. Siguro sa... Pares kasi sila magaling sa angulo eh. Pero tingin ko mas namang 3-10 si 6 eh. Kung pagdating doon. Pero kung angulo, ayun. Siguro same sila pero 6 ako sa PSP. Mahirap eh. Pero sa tingin ko si 6th threat na rin siguro. Kasi kilala naman natin si 6th threat talaga as ayun nga, yung mga sulat niya rin maganda. Tapos pero feeling ko naman magiging close lang yung battle kasi Shea rin naman ganun. Kayang makapagsabayan dito sa talino. Ganun.